Looney hindi nasalo si Apex kay Enigma. Apex sinabing dagdag TF ang ginawang pagtira sa kanya ni Shernan at Husky. Batas sobrang nalakasan sa round ni Shea. Ayaw nang panoorin ang rounds ni Bagsik. Alamin natin ang mga yan, so tara. Sa paglabas nga ng tuldok ni Apex, dito nalaman natin na pinalis nga siya ni Enigma sa Flip Top Anniversary. Dahil dito maraming napatanong, bakit tila naging tikom si Looney sa mga nangyaring ito? At sa pagbabalik nga ng Break It Down, nag-guess niya dito agad si Apex. At dito natin nalaman na nakausap pala ni Looney si Enigma about sa pagpapalis nito kay Apex noong Flip Top Anniversary. Sinabi nga daw ni Enigma sa kanya na party daw niya yun. At kahit sino ang gusto niyang paalisin, pwede niyang paalisin. And dami rin nagtatanong sa akin nung nirelease mo na bakit wala kang ba't daw wala akong reaction dun sa kanta mo na Tuldok, ba't daw hindi ako nagsalita. Actually yun nga, yun yung explanation ko dun dahil habang nangyayari sa'yo, may nangyayari din sa akin na behind the scenes na kailangan kong unahin. Kaya hindi rin ako nakapagbigay ng 2 cents ko doon, opinion ko, or... Ako actually naiintindihan ko kasi nga, syempre personal na bagay yun at nakwento mo sa akin. Alam ko yung mga pinagdadaanan mo ng mga panahon na nag-release ako, kaya naiintindihan, yun ang hindi naiintindihan ng mga tao. Na... Hindi, parang inisip na, si Ludi walang pakialam, nag-away. Sa totoo, parehas ko kayong kaibigan ni Arik eh. Diba? Siyempre, ako, nakausap ko si Arik na sinasabi niya na party niya daw yun, private party, so he reserves the right to refuse anyone na ayaw niya daw dun. Which is, tama din naman. Pero, sa tingin mo ba, ano yung expectation mo nung gabi na yun? Ako, siguro parang hindi ko ine-expect na sa pagkakakilala ko kay Enigma, parang hindi ko ine-expect na papaalisin ako. At least kung papaalisin ako, parang ine-expect ko na siya yung magsasabi sa akin ng harapan na parang, Opex, hindi kita trip na nandito ka, baka pwede umalis ka muna. Parang yun yung kahit pa paanong inaasahan kong marinig mula sa kanya kung mapapaalis man ako doon. So, ayun na nga yung nangyari. Tapos nung pinaalis ako, syempre, pinalipas ko muna ng mga 2 araw kasi parang naguguluhan ako, magpo-post ba ako, magla-live ba ako. Kaso parang magmumukha naman akong timang nun, baka mamaya mukha... So talaga naapektuhan ka nun nung nangyari na yun? Ganun ka na bother, na disturb ka talaga for 2 days? Parang mga 2 araw kasi parang first time ko na naramdaman yun na parang nag-aarap pala ng pakiramdam ng pinapaalis, ganun. Hindi ka pala belong doon. Sa kabilang balita naman, nireview na nga kamakailan ni Looney at Apex ang 2-on-2 sa pagitan ni Cripply Topper kontra Shernan Husky. Sa round 3 nga ni Shernan Husky, pinuruan nila dito ng gusto sa Apex. Sa pagtatapos nga ng round 3 ng dalawa, sinabi ni Apex na dagdag TF daw ang dalawa kay Enigma. Magagamot ng isang sorry. Mga bansa liga ang gumawa ng issue. Naniwala agad ka... Tingin ba't nila ano yan? Ikaw pinapanagyan dyan for sure, di ba? sure. Tumingin mo sa camera si Husky. May beef ba kayo ni Husky? Wala. Doon ako nagtataka eh. Parang... Pero siguro nga dahil... Hindi, ginagamit lang nila dahil alam nila na ano to eh, high reaction ano to eh. Oh, pag inopen nila to eh. Tinatanaw ko lang siya na parang strategy. Tapos siguro love lang talaga din nila si Arik. Pinagtatanggol. Pinagtatanggol nila. Dinidefend nila. Dagdag TF. Dagdag TF. At sa uling balita, nireview na nga ni Batas ang labang Shea vs Bagsik. Sa round 1 pa nga lang ni Shea, nalakasan na nga si Batas at pabiro niyang sinabi na tapos na ang laban. Huwag na daw panoorin ang rounds ni Bagsik. Alam ko na mali sa boses mo. Hindi mo sa tama ginagamit. Damn. It's over. Wag na natin panoorin si Bagsik. Tapos na, panalo na si Shea.
Sa pagtatapos nga ng round 2 ni Shea, tila kinong-comfort na ni Batas si Bagsik. Tayo na. Durog! Ano ba to? Respeto pa rin kay Bagsik, pare. Pero, tangin na. Medyo naturuan ka ng leksyon ni Shea dito. Marami kang pinag-isipan sigurado pag uwi mo. Yeah. Huwag ka mag-alala, Bagsik. Lahat tayo natalo na rin. Hindi tayo lahat, pero halos lahat tayo mga nasa flip top nakaranas ng pagkatalo. Halos lahat tayo nakaranas ng conversation sa sarili pag uwi tungkol sa mga nangyari. So, yeah. I'm sure alam mo na i-handle yan. At sa pagtatapos nga ng round 3 ni Shea, sinabi ni Batas na isang masterclass ang pinakitang performance ni Shea. Nangangawa ka? Ako, mga komentong negatibo binabasa sa streams ko na nakangiti o nakatawa. Kaya paano ko naging tamod tong iyaking to? Tangina mo, di kita kinikilala. Kahit magpaka-Shea ka pa, mula persona, personals, estilo ng mga bara. Si Christopher John Ongkiko, hindi mo magagaya. Magkukupal-kupal ka pag ikaw kinupal, magngangawa ka? Ako, mga komentong negatibo binabasa sa streams ko na nakangiti o nakatawa. Kaya paano ko naging tamod tong iyaking to? Tangina mo, di kita kinikilala. Kahit magpaka-Shea ka pa, mula persona, personals, estilo ng mga bara. Si Christopher John Ongkiko, hindi mo magagaya. Ooh, yeah. Masterclass. Galing kay Shea, no? Isa pang gusto kong manalo sa isa buhay. Dahil ko gusto manalo no? Pero syempre, may mga nararamdaman kong deserving din talaga na manalo. All 3 rounds nakuha ni Shea. Solid. Salamat kay Shea sa solid na performance. At So kay ba mga quiz, body bag ba ang tingin nyo sa nangyari kay Bagsik? Sa naging laban nito kay Shea? At sa tingin nyo, naging play safe ba si Looney? Sa naging issue ni Apex at Enigma? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba nang mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.